Hi guys! Welcome back again to our channel. Today is sasamahan natin si Ate Jazz na mag-apply sa McDonald's since pwede na siyang mag-work, meron na siyang social insurance number, meron na rin siyang bank account. So ayun, nag-inquire kami sa McDonald's and sabi ng manager punta lang daw siya today. At yun, may dala siyang resume. Ayan, first time niyang apply, first time niyang maka-experience ng interview. Pero nakapag-work na siya as server dun sa friend nga namin sa Laylay's Catering. So ayun, sasamahan natin siya, sana matanggap siya guys. So ayun, at sana kayanin niya rin yung work sa McDonald's kasi syempre hindi rin birong trabaho doon. Sana medyo light lang yung ibigay sa kanya kasi first time niya talaga na makaka-experience mag-work. At una syempre, sana matanggap siya. Ayun, yung palang muna syempre ang ating main target is yung matanggap siya. So, eto guys ang panahon today. Habang inaantay natin si Ate Jazz, gusto ko muna mag-shoutout kay Nick Wilson Nilanan. Yan. So, siya yung sumagot dun sa vlog ko dati. Hindi ko na matandaan kung ano yung binabayad dun sa airport. Sagot niya pala yung terminal fee. Yun, yung 500 na terminal fee. Yun yung nare-refund ng mga OFW dati. And I think sa ngayon, sa tingin ko is, hindi na siya sinasama. Comment down below nga guys. Kasi matagal na akong hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. Ang huli kong uwi ay 2018 or 2019. So yun, hindi ko na alam kung anong bago. So ang tagal na rin pala akong hindi nakaka-uwi, nakakapagbakasyon. Ayun, tapos gusto ko pala ding i-shoutout si Sir yan, si Sir Israel Laude sa Malaysia. Yan, kaibigan namin yan sa Malaysia. Hi nga rin pala sa mga kaibigan namin dyan, mga tropa natin dyan sa Malaysia, nung mga nag-work pa kami. Shoutout nga rin pala sa mag-asawang si Stella and Fergie, yung taga dito sa Shimugamo. Shoutout sa inyo. So ayun, inaantay ko pa si Ate Jazz. Yan, tapos rin, shoutout din pala kay Log X 3260. Iba na kasi talaga ngayon, hindi nakikita yung name. Taga Montreal din daw siya at nagtanong siya kung nakakapag English ba kami dito sa Norte. Kamusta daw kami dito sa Norte? Okay naman kami. Nakakapag-communicate naman kahit papano, kahit bulol-bulol na French. Meron naman din marunong mag-English. So, yun. So, yun guys. Antayin ko lang si Ate Jazz. So, ito guys. Pupunta na tayo sa McDonald's. Mayroon akong videographer. Si Ate. Ayan guys. Pakita mo just yung daan. Puntang McDonald's. Ayan, halos wala ng mga dahon-dahon ng mga puno. So yun guys, napaka-importante din talaga na marunong ka mag-drive dito sa Canada. Kasi katulad niyan, hindi pwede si Manong Joby. Kaya yun, ako ang magdadrive kay Ate Jazz. So kung hindi ako marunong mag-drive, lagi kaming nakaasa sa kanya. Wala kasi ditong public transpo dito sa lugar namin, as in zero. Walang, meron pala taxi lang pero papunta dun sa dati naming city, Jape. Pero around dito sa city, wala kang masasakyan na public transpo. Pag wala kang car, ang isang way is bike. Yan, we need to stop sa bawat may sign na are. Stop, then look left and right. Madali naman mag-drive dito sa amin guys, kung makikita nyo. Hindi naman masyadong maraming sasakyan.
Maybe that's the bus, no? Pakita mo dyan. Papuntang Chape or OJ, no? I think the Shepe. Ah, Chape. Ando si Denise. So, yung pagpapunta sa McDonald's, hindi dapat ihahatid si Ate Jazz. Hindi ito kaya ng bike. Dahil medyo malayo. Medyo pataas kapag pabalik. Medyo maraming sasakyan ngayon. Marami na yan, guys. Pero kung i-compare sa ibang city, ay ito ay konti. Pero dito sa amin, yung ganyang sitwasyon is marami na. So ito guys, malapit na tayo sa McDonald's. So ito guys, nandito na kami. Ayan yung McDonald's. Tapos ito yung kanyang resume. Ayan. Good luck ate. You look for Matthew daw and or Mick. So ayan guys, later na lang. Ayan guys, nakabalik na kami sa bahay. Galing doon sa McDonald's. Bali, kinuha lang yung resume ni ate at kinausap lang siya ng konti ng manager. Tapos dahil yata busy or something, hindi siya prepared, pinapabalik siya ulit bukas ng 4 PM. Kaya yun, update ko na lang kayo bukas. Tapos ngayon ay kasama ko naman si Manong Joby. Hi. Ngayon kami ay may pupuntahan. Pupuntahan namin si subscriber. You know, kilala nyo naman siya. Panood nyo na siya sa mga vlogs namin. Kasi may kukunin kami doon sa dati naming city na tinirahan. Yung aming PR card. Yay! Finally, dumating na. Almost, 1 month lang. September 6 kami na PR. Then, anong date ngayon? October 19 ba? Ay. October 19 today. So, ilang araw lang. So, 1 month and 2 weeks. So, na-receive na rin namin yung aming PR. Doon pa dumating kasi yung address namin na na-register nung nag-apply kami ng PR is doon pa sa luma naming bahay. Kaya, ayun, doon pa siya dumating. So, iniwan namin sa kanya yung susi ng aming mailbox para ma-check niya. Hindi na kami nag-change address doon sa PR application kasi nga masyado pang magiging komplikado. Expected naman namin na darating din siya agad. So, ayun nga, tama-tama, dumating na siya ngayon after 1 month. Yung ibang napapanood namin or nababasa namin, inaabot ng 3 months yung kanilang PR card. Pero yun, thank God, 1 month and 2 weeks lang dumating na. So, ayun guys, ang daming sasakyan. Mga galing yan kung saan. Tiyata si pare. Si pare nga. Nakita niya tayo? Hindi siya nakatingin. So, ayan, maraming papasok dito sa Shibugamo. Galing yun sa sila sa kung saan. Mga trabaho, mga pabalik. See? Ang daming sasakyan. So, at least Sino dito... ba si pare? Secret. Si pare. So ayun guys, dito sa city namin na nilipatan, at least dito medyo hindi naman masyadong boring. At least yan, pag lumabas ka, medyo marami ka namang makikitang sasakyan compare nga dun sa pinanggalingan namin. So ayun, kaya hindi masyadong buryo. So ayan guys, mamaya update namin kayo kapag nakuha na namin yung aming PR card. Lilinis sila. Inaspal. Ayan, daming kotse. Busy ngayon kasi uwian. Sa Chape. So ayan guys, malapit na tayo sa Chape, yung dati naming small town na tinitirahan.
Ganda ng ulap, oh. So, ayan, na-miss namin yan. So, ano guys, hindi ko pala kayo na-update dahil naka-work from home kami ng 1 month. Nakiusap kami na mag-work from home ng 1 month. So, next week is our last week na mag-work from home. So, mga darating na after next week is babalik na ulit kami rito. Yan, araw-araw na ulit kaming babiyahe. Sana full time na talaga kaming work from home. Wala namang kasi kaming kinakausap sa opisina. Yan, ito yung aming small town. Di namin malilimutan tong aming small town, syempre. Dahil dito kami nagsimula sa Canada. Ayan, memorable tong small town na to dahil syempre yun nga, ito yung una-una naming tinirahan dito sa Canada. Ilang taon din kami dito, 3.5 years din. So marami ring memories na maganda at sometimes hindi din maganda. Pero syempre nalimutan na natin yun. Ang naalala na lang natin is yung mga magagandang memories. Kaya so ayan, malaking pasasalamat din kami dito sa aming small town. So ngayon is dadaan muna kami sa office, may mga kukunin ng mga gamit. Then yun na nga, pupunta tayo dun sa bahay ni subscriber na hindi na namin neighbor ngayon. Kung mapapanood niyo yung mga previous vlog namin is yun nga, na recruit siya rin ng company namin. Galing din siyang Pilipino rin siya na pero naggaling siya sa Singapore. Then ayun, na-hire siya sa company namin. Then yun, unang buwan is magkapit-bahay kami. Then yun nga, napabili kami ng bahay sa kabilang city. Kaya ngayon hindi na kami magkapit-bahay. Pero ayan, okay na rin. At least sarili na kaming bahay. Soon sila rin. So ayan, ang ating view. Ayan yung munisipyo. Mga dati pang nanonood ng aming vlog, siguro kabisado nyo na tong lugar na to. Lagi nyo nakikita sa aming vlog itong aming small town. Ano lang siya, parang 2 kilometro lang yung haba, no? Oh. Ha? Mula dulo. Wala pang 1 kilometer. Wala pa. So napakaliit lang talaga. Dapat ikaw muna. Diba? Sino mo na? Nauna ko na siya eh. Sino mo lang dumating? Yan, may gasolinahan. Tong. Aming opisina. Meron lang kaming kukunin na mga gamit. Tada! See you later, guys. So ayun guys, nakuha na natin yung ating mga gamit sa office. Ngayon naman pupunta naman tayo sa bahay ni subscriber, dun sa tapat ng dati naming bahay. Sino? Maylin. Yan. Wala yung kotse nila. So ayan ang community dito sa aming small town. Time check pala, it's 5:32 PM. Medyo maaga nang magdilim. So yan yung mga laging nanonood ng aming vlogs. Kabisado na yata yung pauwi sa aming bahay. Ay, kamusta na? Tsape!
Yan guys, yung bahay ni subscriber. Kung panood niyo yung aming video. We are here. Ayun yung dati naming bahay, yung brown, yung. So, ayun guys, nandito na tayo sa bahay. Nakabalik na tayo, nakuha na natin tong ating mail dun kay subscriber. So, ayan, i-unbox natin yung ating mga PR cards. Thank you, Lord. Ayan, dumating na ang aming pinaka-aantay. So, yun. Hindi na kasi kami nagpa-change address. Ulitin ko, kaya doon pa dumating sa dati naming mailbox yung aming PR card kasi hindi na kami nag-change address. So, ayan. Oh, no. Look. Ayan. This is for real na talaga. Oh, di ba? Ang laki ng mukha ko dyan. So, yun guys. Comment down below kung kailangan ba naming laging dalhin itong PR card. First time kasi namin. So, hindi namin alam kung kailangan ba namin tong... Second time. Kailangan ba namin tong laging dalhin kapag halimbawa aalis kami, lalabas kami ng bahay. So, ayun. Comment down below sa mga PR dyan. Kailangan bang itago lang to sa bahay? Yun. Ang alam ko, pag mag-alis ka ng Canada, yun, kailangan mo itong dala. Pero yung nandito ka lang din sa Canada, kailangan ba lagi itong dala? So, ayun guys, maraming salamat sa mga sumuporta sa aming journey, sa aming PR journey. Yun, maraming salamat. At yan, officially, talagang this is for real na PR na. May PR card na kami. So, yun guys, maraming salamat.